Yan, magandang hapon sa lahat. Kararating lang namin dito sa bahay at sinabayan pa ng ulan. Buti na lang nakaulan, nandito na kami nakagarahe. Yan, isipin mo, hindi pa kami nakapag change oil ng sasakyan mga guys kasi naghanap pa kami dito sa malapit. Ngayon, naka-schedule na bukas ng alas 8. Schedule na doon sa Petron kami magpapa-change oil. Kasi punta sana kami Quezon City, ay malayo at baka matraffic. Gagabihin kami ng uwi. Okay naman, ang ginawa, nagtinda na lang. Ay kahit papaano ay hindi naman na zero yung pagtitinda at kumita pa rin kahit papaano sila. Diba? Kumita kami, puro parehas, 4 kami. Sumama na lang ako sa pagtitinda. Maghapon ako nagsarado ng tindahan ko. Kumita din, pambili ng ulam, pambili ng tuyo. Diba? Kung nakaupo tayo maghapon sa tindahan, at dito sa ating bahay nakatunga nga tayo, doon sa tindahan, kikita pa din tayo kasi may benta naman araw-araw yan. Maganda, at least hindi pa rin nabawasan tindahan ko. Nandun lang, nakasara. Maganda talaga pag isinasara. Pag uwi ko, kompleto ang laman. Dito sa bahay, maganda din nga nakasara. Pag uwi ko, ganun pa rin ang hitsura. Diba mga guys, ang ganda. Maganda naman kapag pag ako lang dito mag-isa. Kaso lang, siyempre kailangan din natin ng pahinga. Pero ako naman, mahilig naman ako mag-control sa sarili, kung anong kaya ko, yun ang gagawin ko. O, sa labas na rin kami kumain mga guys. Yan, ang nangyari pa mga guys, kamuntik pa yung asawa ko magkulap sa loob ng sasakyan. Kasi sa gutom namin, nagkandara pa kami sa kainan. Kasi lumalagpas na ata ang oras, alauna na ata yun na nanghalian kami. Naghahanap kami ng kainan. So, ginarain ni Emilito dun sa tabi ng kainan. Inilak niya agad yung asawa ko, hindi pa siya nakakalabas ng sasakyan. So, anong nangyari, kaya pala ang tagal, hindi ko pa siya nakikita sa lamisa. Sabi ko yung asawa ko. Ayun pala, nandoon siya sa sasakyan, nagsisigaw, hindi naririnig yung boses niya. Kasi nakalak ng sasakyan, na ilak ni Emilito. Sabi nung truck doon, nga nakabarada rin na kumakain, may tao ata sa sasakyan, nagkakaway-kaway doon sa sasakyan. Nagtatakbo si Emilito at binuksan agad mga guys. Ang asawa ko, pawis na pawis yung paglabas. Sabi ng asawa ko, nahirapan na akong huminga nun Sabi ang ganun. Hindi naman din yung sinadya, kung hindi nakalimutan niya. Akala kasi ni Emilito, nauna na siya bumaba. Ay pala, wala pa sa lamisa. Nandiyan na ang pagkain namin lahat. Wala pa siya sa lamisa. Yan po nangyari talaga naman, oo. May dumarating talaga na minsan problema na gano'n na hindi sinasadya. Yun po nangyari mga guys. Putlang-putla nga yung asawa ko nung lumabas ng sasakyan. Sabi, nahirapan na ako huminga nun Sabi ko, ay ganyan pala ang sasakyan. Diyos ko, kahit pala anong bukas mo sa loob. Muntik na daw basagin ng asawa ko yung sasakyan ng salamin Nahawak-hawak na daw niya yung baterya. Ay pupukpok sa salamin para marinig lang ang boses niya. Mabuti na lang hindi nagawa. Nagtatakbo agad si Emilito dun sa sasakyan at binuksan ako. Kung nagkataon, binasag pa niya ang salamin para marinig lang. Siyempre nga naman, ano bang unahin mo? Yung buhay ng tao o material na bagay? Siyempre, imbis na magagalit ka, hindi ka magagalit kasi iniligtas lang naman niya ang kanyang sarili. Yun po nangyari. Ay, wala naman tayong magagawa. Ay, yung material na yan, pwede naman palitan yan. Kaso lang ang nangyari, ay buti na lang, ito naman batang dumaan, nagtatatawag yung nakikita naman daw ng bata na pakisabi ng mga kasama ko na nandito ako hindi pa siya nakakalabas ng sasakyan. Hindi itong bata, tatanga-tanga din, hindi rin nagsabi, hindi nagsasalita. Yung nangyari, kaya isa rin itong batang ito, hindi man lang nagsalita na may kasama kayo dun na nandun sa sasakyan. Yan, ay medyo mainit pa naman ang panahon mga guys, kasi pinatay na yung aircon sa loob. Nakakulob na doon ganun pala guys, kaya pala may nababalitaan ako na mga bata na naikulong sa loob ng sasakyan, namatay na sa loob ng sasakyan.
Ayun po nangyari. Ayun naman matanda na. Kaya lang hindi rin naman niya kakayanin kung talagang sobrang mainit na kasi may edad na siya at may karamdaman pa. Diyos ko po, sabi ko ang ganun. Ang Panginoon talaga ay marunong. Isipin mo nang nangyari na yon, hawak-hawakan na yung baterya daw. Kaya pupukpok na daw sa salamin. Kaya para makalabas lang siya doon. Muti na lang kamo hindi niya na ginawa kasi siguro itong driver ng truck nagsisigaw din. Uy, may tao doon sa loob ng sasakyan, oh. May kasama ata kayo doon nga iniwanan nga nandun nakakulong sa loob ng sasakyan. Ayun ang nangyari mga guys. Welcome to my vlog. Talaga naman, oo, nangyari. Oo, ang ganda nga ng takbo ng lakad namin. Ayun, may nangyari naman na gano'n. Hindi rin sinadya na Emilito yan dahil hindi rin niya alam na nandun pa si Inda sa loob ng sasakyan. Lumabas na si DC, lumabas na rin ako. Siya hindi pa lumabas doon. Ano kaya ang ginagawa niya sa sasakyan? Dapat lumalabas na agad siya pag mga ganon. Nagsilabasan na yung mga kasama niya eh. Siya, nandun pa rin siya. Ano kaya ang binubuting-ting pa niya doon? Inaayos pa siguro niya yung kanyang bag doon na may laman na pera. Yun ang nangyari. Noon na pa niya yung bag niya. Dapat iniwanan na lang niya ang bag niya. Yun. Kaya sabi ko, isang aral sa inyo yan. Sabi ko ang ganun. Kailangan talaga may mabigyan kayo ng aral kasi in case emergency rin sa ibang lugar na manangyari yung ganyan. Nakauwi na tayo ng bahay tapos may kasama pala tayo na nandun pa sa loob ng sasakyan, hindi nakalabas. Isang aral. Tinuro na ni Emilito kung paano mabubuksan ng sasakyan kapag nakakulong ka sa loob ng sasakyan. Doon lang pala guys, sa kanya yung sasakyan, hindi niya alam pasikot-sikot. Hindi niya alam paano mabuksan ng sasakyan. Yun ang nangyari. Mabuti alam na niya ngayon, tinuro din. Ako aram ko na rin kung paano buksan yan. Kasi tinuro niya. Yan mga guys. Medyo may aberya kaunti, pero nasolve naman ng agad yon. Maganda naman ang balita sa amin lakad, sa kanilang lakad, pagtitinda at kahit papaano masaya sila at kumita sila puro parehas. Thank you so much. Welcome to my vlog. Magandang hapon sa lahat ng mga bossing. In-update ko lang to kasi para magbigay na aral sa may mga sasakyan ng mga nagbabiyahe kagaya niya na automatic ay pag nalak tayo sa loob, hindi tayo basta-basta makakalabas. Kailangan talaga palalabasin muna lahat ang pasahero bago tayo mag-lock ng sasakyan. Thank you so much. Welcome to my vlog. Maraming salamat. Okay, bye-bye. Yung mga anak ko na yan, ingat.